Nasa ganong pag-uusap naman nga sila nang biglangan tumunog ang phone ni Amanda. Kaya naman agad na nga niya yung tiningnan at nakita nga niya na si Zack ang tumatawag sa kanya. Napabuntong hininga naman muna siya at saka siya tumingin sa tita Angeline niya at sa kanyang ina at saka siya nagpaalam na nga muna sa mga ito. Nalalabas na muna siya saglit dahil nga may tumatawag sa kanya. Balak niya nga sanang baliwalain na lang ang tawag ng kanyang fiancé pero ayaw naman niyang isipin ng mga kasama niya doon na may tampuhan nga sila dahil hindi nga niya sinasagot ang tawag nito sa kanya. Lumabas na nga muna si Amanda sa naturang silid at pinakatitigan na nga muna niya ang kanyang phone at saka siya napabuga ng hangin sa kanyang bibig bago nga niya sinagot ang tawag ni Zack. "Hello?" sabi ni Amanda pagkasagot niya sa tawag ni Zack. "Where are you?" tanong ni Zack kay Amanda. "Nasa birthday party kami ngayon nila Mommy, nangapo ng best friend niya." "Why?" sagot ni Amanda. "Ganun ba? Nandito na ako sa Pilipinas. Sa hotel na lang muna ako magstay at bukas na lang tayo magkita," sagot ni Zack. Nagulat naman si Amanda sa sinabi ni Zack dahil wala siyang kaalam-alam na narito na pala sa bansa ang kanyang nobyo. "Nandito ka na? Really? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na pupunta ka na pala ng Pilipinas?" Gulat na tanong ni Amanda kay Zack. "Why? I just want to surprise you, babe. Kaya hindi ko sinabi sa'yong babiyahin na ako pupunta ng Pilipinas," sagot ni Zack. "Bakit? May problema ba?" tanong pa nga ni Zack kay Amanda. "Wala naman. Nagulat lang ako. Sana man lang sinabihan mo ko kahit papano." Pahintamad na sagot ni Amanda kay Zack. "O sige na, mag-enjoy ka na lang muna dyan. See you tomorrow, babe. I love you," sabi ni Zack kay Amanda. "Okay, see you tomorrow. I love you too," sagot naman ni Amanda at siya na nga ang nagputol ng kanilang tawag ni Zack. Pagkababa nga ni Amanda sa tawag nila ni Zack, ay isang malalim na buntong hininga naman ang kanyang pinakawalan. At ganun na lamang ang gulat niya na may biglang nagsalita sa kanyang likuran. "Ang lalim nun na," sabi ng boses lalaki sa likuran ni Amanda. Kaya naman wala sa sariling agad siyang napalingon dito at ganun na lang ang gulat niya nang makita niya si Dimitri doon at mukhang kanina pa nga ito nandoon. Hindi naman nagsalita pa si Amanda at akmang lalampasan na nga sana niya si Dimitri. Nahawakan nga siya nito sa kanyang braso. "Hindi pa tayo tapos mag-usap kanina, Amanda," sabi ni Dimitri sa dalaga. Muli ay napabuntong hininga na naman si Amanda dahil parang sumasakit na nga ang ulo niya ngayon at sa kanya seryosong tinignan si Dimitri. "Ano pa bang gusto mo pag-usapan natin, Dimitri?" Seryosong tanong ni Amanda kay Dimitri. "Seryoso ka na ba dyan sa desisyon mong yan? Talaga bang magpapakasal ka na?" tanong ni Dimitri kay Amanda. "Dimitri, please. Sana naman maging masaya ka na lang sa naging desisyon ko," sagot ni Amanda kay Dimitri. "Alam ko naman na may mali rin ako dahil hindi nga ako nagpaalam sa'yo nung umalis ako ng bansa. Pero ginawa ko naman yon para makapag-move on na ako sa'yo dahil kapatid nga lang ang turing mo sa akin, hindi ba?" sagot ni Amanda. "Pero mahal na kita, Amanda. Mahal na kita at pinanghawakan kong pagmamahal mo sa akin noon. Kaya naghintay ako na bumalik ka at umaasa ako na sa pagbabalik mo ay mahal mo pa rin ako," sagot ni Dimitri kay Amanda. Hindi naman kaagad nakasagot si Amanda kay Dimitri at sandali ngang katahimikan na namayani sa kanilang dalawa. "I'm sorry," pambabasag na nga ni Amanda sa katahimikan nila ni Dimitri. "Alam kong kasalanan ko rin ito. Sana'y mapatawad mo ko, Dimitri. Sa iba mo na lang ibaling ang pagmamahal mo na yan dahil hindi ako karapat-dapat para sa pagmamahal mo. Sana'y makahanap ka ng babaeng mamahalin ka ng wagas." Dagdag pa ni Amanda, dahan-dahan naman na tumango si Dimitri sa kanya niluwagan ang pagkakahawak niya sa braso ni Amanda. "Hindi ka na ba talaga mapipigilan pa sa balak mong yan? Talaga bang seryoso ka na magpakasal?" tanong pa ni Dimitri. Tanging pagtango lamang ang naging sagot ni Amanda kay Dimitri at hindi na nga siya nagsalita pa. Napabuntong hininga naman si Dimitri at saka siya tumango. "Okay, fine. Siguro nga hindi ka para sa akin. Siguro nga hindi mo na talaga ako mahal. Siguro nga ay may ibang babaeng nakalaan para sa akin at siguro nga masaya ka na ngayon sa piling ng iba," seryosong sabi ni Dimitri. "Pero ito ang tatandaan mo, Amanda. Minahal kita. Sobrang minahal kita. Kaya ako naghintay sa'yo." Dagdag pa ni Dimitri saka siya naglakad palayo kay Amanda. Naiwan naman si Amanda na mag-isa doon at hindi na nga niya napigilan ang pagpatak ng luha niya na kanina pa niya pinipigilan. Ayaw niya kasing makita ni Dimitri na umiiyak nga siya dahil totoo niyan ay naguguluhan na talaga siya ngayon at parang hindi na nga talaga niya alam ang gagawin niya.
Idagdag pa nga na dumating na si Jack sa bansa, kaya mas lalo siyang nahihirapan ngayon na mag-isip. Kinabukasan ay maaga namang umalis ang naturang resort sila Amanda at kasamang kanyang pamilya. Nasabi na rin niya sa mga magulang niya na nandito na sa bansa si Jack at kahit nga ito'y nagulat nga rin sa kanyang sinabi. Kagabi naman pagkatapos nilang mag-usap ni Dimitri ay nagpaalam na kagad siya sa tita Angelina na matutulog na nga siya dahil inaantok na siya. Pero ang totoo hindi pa naman talaga siya inaantok noon at hindi niya lang kasi talaga kayang makipag-usap sa tita Angelina. Dahil naiiyak pa nga rin siya matapos nga nilang mag-usap ni Dimitri. Kaya naman na mapag-isa na nga siya sa silid kung saan siya matutulog ay doon na nga niya ibinuhos ang masagana niyang luha hanggang sa nakatulugan na nga lang talaga niyang pag-iyak niya. Bakit hindi man lang nagpasabi si Zach na darating na pala siya? Tila naiinis pa na tanong ni Beatrice kay Amanda habang nasa biyahe na nga sila pauwi sa kanilang mansyon. Ayaw pa kasi sana umuwi ni Beatrice dahil balak pa nga niyang magstay na muna sila doon dahil parang gusto na nga muna niya magpahinga at makapag-relax na muna doon at isa pa'y gusto na munang makabanding ang kanyang kaibigang si Angeline dahil madalang na nga lang talaga silang makita ang dalawa. Kaso ngay kailangan na nga nilang umuwi dahil pupunta nga raw si Jack sa kanilang mansyon ngayong umaga. Hindi ko rin po alam, Mommy. Kahit po ako nagulat din kagabi nang tumawag siya. Sagot ni Amanda sa kanyang ina. Hayaan mo na, nariyan na siya at wala na tayong magagawa pa. Sabat naman ni Liam sa pag-uusap ng mag-ina. Naging tahimik naman na sila buong biyahe nila hanggang sa makarating na nga sila sa mansyon at nadatnan nga nila sa labas ng mansyon si Zack na naghihintay doon. Babe, bakit nariyan ka? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Kunot-no pa na tanong ni Amanda kay Zack pagkababa niya ng kanilang sasakyan. Tss, ayaw kasi akong papasukin ng gagon yung guard. Inis na sagot ni Zack kay Amanda at sa kanya sinamaan ang tingin ng guard nila Amanda at halata mo nga sa mukha nito. Na galit na nga ito at marahil ay ayaw nga kasi itong papasukin ng guard doon. Hey, watch your mouth, Jack. Nasa pamamahay kita kaya ayus-ayusin mong pananalita mo. Hindi porket mainit ang ulo mo pagsasalita mo ng ganyan ng mga tao ko. Ako ang nagpapasahod sa mga yan, kaya kami lang ang sinusunod ng mga yan. Utos ko sa mga yan na huwag magpapasok na hindi nila kilala. At dahil hindi ka naman nila kilala, ay hindi ka talaga nila papapasukin sa loob ng pamamahay ko. Galit na sabi ni Liam kay Zack dahil parang nagpanting ang tenga niya sa sinabi ni Zack sa kanyang mga tao. Tahimik lang naman kasi talagang madalas si Liam. At madalas nga'y patingin-tingin lang ito kaya nagmumukha nga itong arogante. Pero mabait naman ito lalo na sa mga tauhan niya sa kumpanya man o sa kanilang bahay ayaw na ayaw nga niya na parang binabastos o pinagsasabihang hindi maganda kanyang mga tauhan. Okay lang sa kanya na pagsabihan ng mga to, lalo na kung may mali talagang nagawang mga to pero siya nakikita niya na ginawa ng kanilang gwardiya kay Zack, ay wala siyang nakikitang mali doon. Nagyuko naman ng kanyang ulo si Zack at parang bigla nga siyang napahiya dahil hindi niya akalain na mapagsasabihan siya ng gano'n ng ama ni Amanda. Pasensya na po, mahinang sabi ni Zack sa ama ni Amanda na si Liam. Bumuntong hininga lamang naman si Liam at saka siya napapailing na lamang at hindi na nga siya nagsalita pa at diretso na nga siyang pumasok sa loob ng mansyon. Agad naman na sumunod si Beatrice dito pati na rin si Felicity. Kaya naman pumasok na rin si Amanda sa loob kasabay si Zack. Pagkapasok sa loob ng mansyon ay agad namang naupo si Liam at Beatrice sa sala habang si Felicity ay dumiretso na nga sa kanyang silid dahil alam naman niya na hindi siya kasali sa pag-uusap ng mga to. Hinintay naman ng mag-asawa na pumasok doon sila Amanda at Zack dahil gusto nga nilang makausap ng masinsina ng mga to. Katahimikan naman ang namayani sa kanila doon habang seryosong tinitignan nila Liam at Beatrice si Zack. Zack, ano bang plano mo ngayon? Pambabasag ni Liam sa kanilang katahimikan. Bumuntong hininga naman si Zack at saka siya seryosong tumingin sa ama ni Amanda. Bala ko po sanang maayos na po namin ni Amanda ang mga kakailanganin namin sa aming kasal. At kaya rin po umuwi ng bansa para po tulungan na rin si Amanda sa mga kailangan namin. Sagot ni Zack kay Liam. Seryoso na ba talaga kayo na magpapakasal na kayong dalawa? Hindi ba masyado kayo nagmamadaling dalawa? Sabat naman ni Beatrice. Tumingin naman si Zack kay Amanda na natili nang nakayuko lamang at hindi nagsasalita. Hindi nga man lang ito tumitingin sa kanya, kaya naman napabuntong hininga na lamang talaga si Zack. Mahal na mahal ko pong anak ninyo. At kaya po kami magpapakasal ni Amanda ay dahil nagmamahalan po kaming dalawa, sagot ni Zack sa ina ni Amanda. Nanatili naman na nakayuko si Amanda at hindi pa rin nagsasalita. Ang totoo kasi niyan ay balak sana niya na munang mag-isip-isip kung tama bang gagawin niyang ito at dahil nga, bigla namang dumating si Zack ay mukhang wala na nga siyang panahon pa para makapag-isip at mukhang kailangan na nga niyang panindigan ito.
Kung yan na talagang desisyon yung dalawa, ay wala na rin naman kaming magagawa po. Kung saan masayang anak namin ay doon kami, sagot ni Beatrice kay Zach. Pero ito lang ang tatandaan mo, Zach. Huwag mong sasaktan o papaiyakin ng anak ko. Dahil oras na ginawa mo yun sa kanya, ay ako mismong babawi sa anak ko mula sa'yo. Tandaan mo yan. Seryosong sabi pa ni Beatrice kay Zach. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko po yan gagawin kay Amanda. Dahil mahal na mahal ko po siya. Sagot naman ni Zach sa ina ni Amanda. Matapos nga nilang mag-usap-usap doon tungkol sa magiging kasal nga nila ni Zach, at Amanda ay umakyat na rin naman sa kanilang kwarto ang mag-asawang Liam at Beatrice. Habang naiwan naman sa sala sila Amanda at Zach, at nanatili pa nga rin na tahimik si Amanda. May problema ba? Napapansin ko kanina ka patahimik dyan. Sabi ni Zach kay Amanda. Bumuntong hininga naman si Amanda at saka siya pilit na ngumiti kay Zach. Huwag mo na lang akong pansinin. Medyo masama pa kasi ang pakiramdam ko kaya ako ganito. Sagot ni Amanda kay Zach. Ganun ba? Gusto mo na muna magpahinga ngayong araw? Pwede naman na sa ibang araw na lang tayo maglakad ng mga dapat nating asikasuhin. Sagot ni Zach kay Amanda. Talaga? Ayos lang sa'yo? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Amanda kay Zach. Oo naman, gusto ko rin na muna sanang magpahinga, kaya sa susunod na lang tayo mag-asikaso ng mga kailangan natin. Sadyang pumunta lang ako dito para kamustahin ka at para na rin makipag-usap sa magulang mo. Sagot ni Zach. Nagulat naman si Amanda sa mga sinabi ni Zach. Takang-taka pa nga siya dahil parang biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil noong huling magkausap nga sila ni Zach noong nasa London pa ito, ay pinagpipilitan nga nitong asikasuhin na niya kaagad ang mga kailangan nila sa kasal nila. Kung ayos lang naman sa'yo, sige, sa susunod na lang natin asikasuhin ang mga kailangan natin. Nautal pa na sabi ni Amanda. Tumayo naman na si Zach kaya tumayo na nga rin si Amanda at sabay na nga silang naglakad na dalawa hanggang sa may pinto ng mansyon nila Amanda. Sige na, pumunta ka na sa silid mo para makapagpahinga ka na, sabi ni Zach kay Amanda. Bumuntong hininga naman si Amanda saka siya tumango habang may pilit na ngiti sa kanyang labi. Sige, mag-iingat ka, sagot ni Amanda. Ngumiti lang naman si Zach kay Amanda at sa kanya ito dinampian ng magaan na halik sa labi. Saka ito tuluyan na nga na umalis sa mansyon nila Amanda. Nang tuluyan na nga na makaalis si Zach ay pumasok naman na sa loob ng kanilang mansyon si Amanda at akamang papasok na nga sana siya sa kanyang silid nang makita nga niya kanyang ina na nakatayo sa labas ng pinto ng silid ng mga habang nakatingin sa kanya. Sigurado ka na ba talaga dyan, anak? Tanong ni Beatrice kay Amanda at saka siya naglakad papalapit dito. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Amanda at saka niya humarap sa kanyang ina. Tara po sa loob, pag-aaya ni Amanda sa kanyang ina sa loob ng kanyang silid at saka niya nga binuksan ang pinto ng kwarto niya. Agad naman na sumunod si Beatrice kay Amanda sa kanya sinarado ang pintuan. Bumuntong hininga naman si Beatrice sa kanya matama na tinitigan si Amanda at dahil kita niya ang lungkot sa mga mata nito ngayon. Amanda, mami mo ko at ramdam ko na malungkot ka, kaya hindi rin ako mapalagay sa desisyon mong yan. Tatanungin kita ulit anak, sigurado ka na ba na magpapakasal ka kay Zach? Sabi ni Beatrice kay Amanda. Naupo naman na muna si Amanda sa kanyang kama at saka siya tumingin sa kanyang ina, at ang mga mata nga niya ay napakalungkot. Mom, sa totoo lang po, hindi ko na po talaga alam kung anong gagawin ko. Sagot ni Amanda sa kanyang ina. Naawa naman na tinignan ni Beatrice si Amanda at sa kanya nga ito nilapitan. Anak, kung ano sa tingin mong makakabuti sa'yo, ayun ang gawin mo. Kung saan ka masaya, doon ka. Huwag mong ipilit ang isang bagay na baka pagsisihan mo bandang huli. Nandito lang naman kami ng daddy mo para suportahan ka sa mga desisyon mo. Basta makakabuti para sa'yo. Sabi ni Beatrice kay Amanda. Humugot naman ng isang malalim na buntong hininga si Amanda at saka siya ngumiti sa kanyang ina. Anak, ang pag-aasawa ay hindi biro. Matatali ka na dyan. At hindi yan parang pagkain na kapag ayaw mo na, ay iluluwa mo na lang. Hindi yun ganun anak. Kaya pag-isipan mo mabuti ang desisyon mo na yan. Sabi pa ni Beatrice kay Amanda. Dahan-dahan naman na tumango si Amanda sa kanyang ina. At kahit papano ay masaya siya na meron siyang nakakausap tungkol sa bagay na to. Thank you po, Mom. Huwag po kayong mag-alala dahil pag-iisipan ko po talaga itong mabuti. Sagot ni Amanda sa kanyang ina. Hindi na rin naman nagtagal pa si Beatrice sa silid ni Amanda at lumabas na nga rin siya doon at bumalik sa kanilang silid. Nang mapag-isa na si Amanda ay natulala na naman na muna siya at nag-iisip nga siyang mabuti tungkol sa bagay na to. Mabilis naman na lumipas ang mga araw at halos hindi nga naglalabas ng kanilang mansyon si Amanda.
Gusto kasi ng katahimikan ni Amanda para makapag-isip nga siya ng maayos kaya ayaw niya rin na munang lumabas ng kanilang mansyon. Minsan ay pumupunta naman si Zack kay Amanda pero saglit nga lang silang nag-uusap nito dahil laging nagdadahilan nga si Amanda masama ang pakiramdam. Ngayon nga ay tahimik na nagpapahangin si Amanda sa kanilang garden at nagulat na nga lang siya nang may bigla nang nagsalita sa kanyang likuran. Relax na relax tayo ah. Kamusta ka naman? Sabi ng boses lalaki sa likuran ni Amanda. Kaya naman agad nga siya napatingin sa kanyang likuran at ganun na lang ang gulat niya nang makita nga niya si Dimitri nang ngiti-ngiti pa habang nakatingin sa kanya. Dimitri, anong ginagawa mo dito? Kandautal pa na tanong ni Amanda kay Dimitri. Well, binibisita lang naman kita pagkatapos ng party ng pamangkin ko. Hindi ka man lang nagparamdam sa akin. Kamusta ka naman? Sagot ni Dimitri saka siya naupo sa may tabi ni Amanda. Napabuntong hininga naman si Amanda at napapailing na lang talaga siya dahil gusto nga niya nakatahimikan. Tapos dumating naman to si Dimitri na isa sa dahilan kung bakit siya naguguluhan ngayon. Dimitri, may tatanong sana ako sa'yo. Kinakabahan pa na sabi ni Amanda kay Dimitri. Ano yun? Agad na tanong ni Dimitri kay Amanda. Seryoso ka ba talaga sa akin? Hindi mo ba ako binibiro? Nautal pa na tanong ni Amanda kay Dimitri. Umayos naman ang pagkakaupo niya si Dimitri saka siya humarap kay Amanda at saka niya ito seryosong tinitigan sa mga mata nito. Ang tinutukoy mo ba ay ang tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo? Tanong ni Dimitri kay Amanda. Tanging pagtango lang naman ang naging sagot ni Amanda dito at hindi nga siya nagsalita pa. Bumuntong hininga naman si Dimitri saka siya lumapit pa kay Amanda at saka niya hinawakan sa baba ang dalaga para mas lalo nga niya itong matitigan sa mga mata nito at para rin maramdaman nga nito na sincero siya sa mga sinasabi niya dito. Kahit kailan, hindi ako nagbiro ng tungkol sa personal kong nararamdaman, Amanda. Ngayon kung tinatanong mo sa akin kung mahal ba talaga kita, ay oo ang sagot ko. Sabi ni Dimitri sandali pa nga siyang tumigil sa pagsasalita at mas lalo na nga niyang nilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Amanda. Pasensya ka na kung huli ko nang nalaman ng tunay kong nararamdaman para sa'yo, Amanda. Pero sa maniwala ka man o sa hindi, pagkatapos mo kong halikan noon hindi ka na mawala-wala sa isipan ko. At nang malaman ko na nga na umalis ka na nga ng bansa, ay doon ko napagtanto ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Amanda, seryoso ako sa mga sinasabi ko sa'yo ngayon na mahal kita, Amanda. At hindi ako makakapayag na mapunta ka sa ibang lalaki. Dagdag pa ni Dimitri sa kanya nilapit ang kanyang labi sa mapula at malambot na labi ni Amanda. Nalaki na lamang talagang mata ni Amanda sa ginawang paghalik sa kanya Dimitri at hindi nga siya nakapag-react sa ginawa nito. Naging banayad at maingat naman ang ginawang paghalik ni Dimitri kay Amanda habang nanatiling ang hawak nitong dalaga. Hindi naman malaman ni Amanda kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung itutulak ba niya si Dimitri o tutugon siya sa mga ginagawang paghalik nito sa kanya. Dahil pakiramdam niya ay nagugustuhan na nga ito ng buo niyang sistema. Kaya naman sa huli napapikit na nga lamang talaga si Amanda habang dahan-dahan na tinutugon ng ginagawang paghalik sa kanya ni Dimitri. Nasa ganong sitwasyon naman sila na bigla nga may dumating sa garden nila. Mga walang hiya kayo! Sigaw ng isang boss lalaki sa bukana ng garden nila Amanda. Kaya naman agad na napamulat si Amanda at kagad na napabitaw sa paghalik kay Dimitri. At ganoon na nga lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita nga niya si Zack doon na galit. At nasa tabi pa nga nitong kanyang ina nakaawang na lamang din ng bibig at nagulat sa mga nakita nito. Kararating lamang kasi ni Beatrice galing sa mall dahil may binili lamang siya doon at sakto naman na pagdating nga niya ay dumating nga rin si Zack. Kaya naman sinama na nga niya ito papasok sa loob ng mansyon. At hindi rin naman alam ni Beatrice na nandun pala si Dimitri. Kaya naman kahit siya'y nagulat sa kanyang mga nasaksihan, agad namang sumugod si Zack sa mga to at inundayan ng suntok si Zack si Dimitri. Pero mabuti na lang talaga at mabilis na nakaiwas si Dimitri dito. Kaya hindi nga siya natamaan ng suntok ni Zack. Zack, Dimitri, tama na yan, sigaw ni Amanda. At hindi nga niya alam kung paano ba niya aawatin ng dalawa. Agad naman na nilapitan ni Beatrice ang kanyang anak at kahit nga siya hindi alam kung paano ba aawatin ng dalawang lalaking ito dahil baka nga matamaan nga silang mag-ina. Para namang walang naririnig sila Dimitri at Zack at patuloy nga ang mga to sa kanilang pag-aaway. Agad nga sinuntok ni Dimitri sa panga si Zack at natamaan nga niya ito kaagad kaya sa sobrang galit ay gumanti rin ng suntok si Zack at natamaan naman niya ito sa may labi kaya naman pumutok ngayon. Ano ba? Sabi ng tama na yan. Sigaw ni Amanda at hindi na nga niya talaga kinaya at pumagitna na nga siya nang makita niyang nagkahiwalay nga ang dalawa sa pagbubunuan ng mga ito. Dimitri, please, tama na!
Umiyak na sabi ni Amanda. Hayaan mo ayusin ko na muna to please. Pakiusap pa ni Amanda kay Dimitri. Tinignan naman ng masyama ni Dimitri si Zack na nasa likuran ni Amanda dahil nga nakangisi to sa kanya. Sige Amanda, ngayon ka pumili kung sino ba sa aming dalawang mahal mo. Sabi ni Dimitri kay Amanda at sa kanya pinunasan ang dugo sa kanyang labi. Naipikit naman ng mariin ni Amanda ang kanyang mga mata dahil hindi nga niya alam kung anong gagawin niya. Dimitri please, nakikiusap ako sa'yo. Wag na muna ngayon. Hayaan mo na munang ayusin ko to, please. Pakiusap pa muli ni Amanda kay Dimitri. Pakiramdam naman ni Dimitri ay mas kinakampihan ngayon ni Amanda si Zack kaya naman naikuyom na lang talaga niya ang kanyang kamao dahil sa inis. Dahil sa hindi nga pagsagot ni Amanda sa kanyang tanong. Please Dimitri. Sabi pa ni Amanda kay Dimitri. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Dimitri at saka siya tumingin sa tita Beatrice niya. Pasensya na po kayo tita Beatrice sa gulong ito, sabi ni Dimitri saka siya tumingin kay Amanda. Paalis na po ako tita. Dagdag pa niya at hindi na nga niya hinintay pa na magsalita ang tita Beatrice niya at dere-derecho na nga siyang naglakad palabas ng mansyon nila Amanda. Malungkot naman na tinignan ni Amanda ang papaalis na si Dimitri. Sa kaloob-looban niya gusto niya sanang pigilan ng binata pero pinigilan na nga muna niya kanyang sarili dahil kailangan niya nga muna kausapin si Zack bago niya kausapin si Dimitri. Napatingin naman si Amanda sa kanyang ina at sa kanya ito tinanguan at nakuha naman kagad ni Beatrice ang ibig sabihin ni Amanda. Kaya naman umalis na nga rin muna siya doon upang makapag-usap ng maayos nila Amanda at Zack. Nang tuluyan na nga na makaalis ang ina ni Amanda, ay katahimikan naman ang nanaig sa pagitan nila Zack at Amanda. Maya-maya nga ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Zack at naihilamos pa nga niyang kanyang kamay sa kanyang mukha. Anong ibig sabihin ng mga nakita ko kanina Amanda? Seryosong tanong ni Zack kay Amanda. Napabuntong hininga naman si Amanda sa kanya hinarap si Zack at kitang-kita pa nga niya sa mga mata nito ang matinding galit. Zack, I'm sorry. Mahinang sabi ni Amanda. Napakunot naman ang noo ni Zack dahil sa sinabi ni Amanda. Sorry? Sorry for what? Kunot noon na tanong ni Zack kay Amanda. Nagangat naman ang tingin niya si Amanda at nangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. I'm sorry sa nakita mo. Hindi ko gusto nasaktan ka pero hindi naman maituloy-tuloy ni Amanda ang gusto niyang sabihin dahil alam niya na masasaktan nga si Zack. Pero ano, mahal mo na bang lalaking yun? Siya ba? Siya ba ang lalaking minahal mo dati? Sunod-sunod na tanong ni Zack at napapataas ng antono na kanyang pananalita. Naipikit naman ng mariin ni Amanda ang kanyang mga mata at hindi na nga niya talaga napigilan ang kanyang mga luha na kanina pa gustong kumawala. Dahan-dahan naman nga siyang tumango kay Zack. I'm sorry Zack, hindi ko gusto nasaktan ka. Maniwala ka sa akin, minahal kita, totoo yun. Minahal kita pero mahal ko pa rin si Dimitri. I'm sorry. Umiiyak pa na sagot ni Amanda kay Zack. Napaawang naman ang bibig ni Zack dahil sa mga sinabi ni Amanda sa kanya at hindi talaga siya makapaniwala sa sinabi nito. Hindi niya lubos sa kalain na may iba palang mahalang babaeng pinakamamahal niya. Minahal mo ba talaga ako Amanda? O ginawa mo lang akong panakip butas? Galit na tanong ni Zack kay Amanda. Minahal kita Zack at totoo yun pero hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko dahil nang makita ko ulit si Dimitri ay muling bumalik ang pagmamahal ko sa kanya. Patawarin mo ko Zack, siguro nga hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Sorry, sagot ni Amanda kay Zack at patuloy pa nga rin siya sa kanyang pag-iyak. Kahit papaano naman ay parang nabawasan ng isipin ni Amanda matapos niyang magtapat kay Zack. Itong mga nakarang araw kasi parang ang bigat-bigat ng pakiramdam niya dahil pakiramdam nga niya ay niloloko niya si Zack. Dahil alam niya sa sarili niya na may nararamdaman pa nga rin siya kay Dimitri. Sorry, hindi ako makakapayag Amanda. Sa akin ka lang, tandaan mo yan. Gigil na sabi ni Zack at saka siya dere-derechong umalis ng mansyon nila Amanda.